Hey guys, what's up? My name is Sean Maynard. Today, tara, pag-usapan natin tong pag-iyak ng anak ni Congressman Benny Abante. Alam niyo naman na binanatan ni VP Sara yung kanyang ama. No, it's payback time. Alangan naman magkalimutan tayo tungkol dyan. Ano? Anyway guys, even before we get into that, syempre, play muna natin yung intro. Ayun na nga, no? Unang-una sa lahat, I'd like to apologize for those people who've been waiting for my uploads. Pasensya na kayo, as you can see, yung mga uploads ko are coming from TikTok for the last couple of days because I got hospitalized since Tuesday last week. And last Sunday lang tayo na-discharge. I'd like to say thank you, of course, kay Wileen, who's been very much there, no? Checking out on me. Siya nang unang nakapansin na I was in the hospital. Basically because she's a nurse. So she know exactly ano itsura ng isang hospital. I'd like to thank also yung kanyang kapatid na si Miss Elaine, no, for always sharing some of our videos. At doon na rin syempre sa lahat po na nag-share ng videos natin. Anyway, so for the last couple of days, medyo mainit-init ang mga kaganapan nitong mga campaign rallies na nagaganap dito sa Maynila. As you can see naman, si VP Sara, sinusuportahan niya ang Yormes Choice. No? A very, very good team. So, expect na natin yung landslide na pagkapanalo ng Yormes Choice. So, dito nga sa video natin na to, makikita niyo yung pag-iyak ng anak ni Benny Abante. Ito pala ay si Attorney Abante. Pakinggan natin yung mga pabuladas niya. Di kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Okay guys, lilinawin natin yan mamaya. Meron pinost actually si KLC, no? Si Chrisette Chu, Loretta Chu. Diba? Doon inilalagay niya lahat ng mga tulong na ibinigay ng Office of the Vice President sa mismong distrito ni Benny Abante. No? Alam niyo naman si VP Sara, national yan. So, ibig sabihin, lahat tutulungan yan. Kaya itong pagngangawa ng anak ni Benny Abante, wala sa Hindi man lang nag-research before siya nagngangawa dyan. Kasi alam niya na yung partido nila, no, yung alyansa nila, yung lineup nila, hindi na mananalo. Kaya yan na lang ang pinagsasabi ng anak ni Benny Abante. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Bakit hindi ba nila kaya yung dayo? Sabi nga ni VP Sara, kaya niyang makipagsabayan sa kanal na pag-uugali. Di ba nga sabi ni PRRD, ingat kayo kay VP Sara. Kasi maldita nga si VP Sara. Di ba? Nanuntok na nga ng sheriff eh. Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Oh, ulul ka. Tingnan natin. Wala daw na ambag sa mga kadistrito. Sampalin natin ang katotohanan nitong si Attorney Abante. Punta tayo dito sa post ni Kifi Chu. Ayon nga kay Chief Kifi Chu, no, si KLC. Alam mo, wala, pero meron. Sabi niya nga rito, Dear Councilor Priscilla Abante, Joey's future stepdaughter. Yan po sabi na walang natulong si VP Sara sa City of Manila. I respectfully submit some of the disaster and relief outreach program of the OVP for your perusal. Disaster and relief pa lang yan. Di pa kasama yung ibang programs like medical, negosyo, educational, and others. Para lang malaman mo na meron kasi sabi mo wala, pero meron. For example, na yung Typhoon Carina sa Baseco Tondo Relief operation that happened in July 2024. Palakayin natin guys para mas makita nyo.
Tapos nagkaroon na ng Tondo Fire, no? Nagkaroon ng another Tondo Fire, Isla Puting Bato, relief operation. Ito, Barangay 650, 118 and 113. Tondo Fire, Isla Puting Bato ulit, relief operation, April 2024. Pandakan Fire, relief operation, January 2024. Recto Fire, relief operation, February 6, 2024. Tondo Fire, Barangay 105, KFT deployment, September 2024. San Andres Bukid Relief Operations, October 16, 2024. Same lang po yan ha, tsaka 2024 pa lang yan, wala pa yung 2022. 2023, and this year and other months pa. Tamad kasi ako. Diba? Yan, tingnan natin. Iba na pala, di ba napakita ako. So, ano to sinasabi rito ni ano? Ano sinasabi dito ni ni Councilor Priscilla Abante? Na wala daw nagawa si VP Sara. Di ba? Balikan natin yung mga pinagsasabi niya. Para pastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. Talaga ba? Talaga ba? Tatanungin naman natin dyan yung constituents niya. No? Hindi naman yung ang dali-daling i-claim eh. Di ba? Ang tanong dyan, talaga ba? At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente. Tanga naman nito ni Councilor Abante. Ma'am, for the record, no? Sabi nga ni VP Sara the presidency is for her taking na no 2022. It's just that with full humility, with all her humility, binigay niya yung trono na yun kay Bongbong Marcos, kaya nagkandaleche-leche tayo. Kaya namamayagpag kayo. Kasi kung si VP Sara talaga ang presidente, hindi mamamayagpag ang mga corrupt na officials ng Pilipinas. Tsaka yabang-yabang naman ito ni Councilor Abante. Unang-una sa lahat, hindi mo matitikman ng 32 million votes. Ilang boto lang ba nakuha mo dyan sa Maynila? Diba? Ilang boto lang makuha mo dyan sa Maynila? Hindi mo makukuha ang 32 million votes. Kahit tumakbo kang kongresista, hindi mo makukuha yung boto ng pang-kongresista. Hanggang pang-konsehal ka lang. At baka yan na yung huli mong pagiging konsehal. Dahil landslide ang ikakapanalo ni Your Miss Choice. Diba? Ako, butante ako ng Maynila. And definitely, boboto ko Your Miss Choice. Dito rin makikita mo kung ano ang puno. Siya rin ang bunga. Diba? Bakit hindi mo hayaan si Congressman Benny Abante ang sumagot sa mga sinasabi niya, no? Ni VP Sara? Ano ka? Lawyering yung tatay mo? I think Congressman Abante can actually answer for whatever it is na binabato sa kanya ng mga kalaban niya sa politika. Hindi niya kailangan ng mga gaya mo. Lalo-lalo na ang daming mga photos na nagsisirculate na nagpapakita ng pag-flex ni Congressman Abante ng mga pag-aari niyo. Ang isang pastor ba kayang ganon? Diba? Sige nga. Kaya ba? Kaya ba ng isang pastor magkaroon ng mga ganong klaseng ari-arian? Kung politiko ka, pwede siguro. Pero kung isang pastor ka lang, hindi mo kayang ganon. Unang-una, hindi naman kasing laki ng kongregasyon ng KOJC at saka ng INC. Kung ano man yung
simbahan ninyo, no? Yung sekta ninyo. Pangalawa, yung mga namumuno gaya ng sa NC at saka ng KOJC, hindi sila ganyan mag-flex. Hindi nila pinapakita kung anong meron sila. 'Di ba? Halimbawa na lang ang KOJC sa Davao City. Lahat ng pinapagawa ni Pastor Kibuloy ay para sa lahat ng kanyang members ng congregation niya. Hindi para sa sarili niya. O, 'di ba? Eh, yung tatay mo, si Congressman Nabante, nagpapakita ng sasakyan, nagpapakita ng barel. Ano ba mga nakikita natin sa social media na piniflex ng tatay mo? Ay, ang isang pastor ba kayang maka-afford ng ganon? Kung hindi naging politiko ang tatay mo, I don't think na he can afford that. Di ba? Kahit pa sumisweldo siya sa kongregasyon niya. I really don't think nakakayanin niya yan. Kaya guys, kung kayo tatanungin ko, yung mga pastor ba na gaya ni Pastor Bishop Abante, do you really think kung bishop lang siya, kung pastor lang siya, can he afford all those luxury items na nakikita natin sa social media? Diba? Dito pala, no, yung pagsasalita, nakakatawa lang dahil right into our faces. Yung pagyayabang ng anak ni Congressman Benny Abante. Wala sa hulog eh. Wala daw nagawa ang OVP sa kanilang distrito. Eh di sinampal sila ni Crisit Loretta Chu na katotohanan. O, diba? Kayo mismo nagpapakalat kayo ng fake news na walang ginagawa ang OVP para sa mga Pilipino. May masabi lang kayo. Kahit yung sinasabi nyo, napakawalang kwenta.